What's up mga kabayan? Kamusta kayo dyan? Welcome back to another vlog. At kung bago ka lang dito sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button at yung bell button para updated ka sa mga bago kong uploads na i-uploads. So pakiclick po yung all para at least updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. So shout out nga pala kay Just Learn na ugok daw, sinabi niya sa akin. Ano ba So yan? okay lang yun. Puro kayo At sabi niya is gagamitan ko daw ng pure mula na 3 pure mula. Pero bago ko pa naman binibideo dito, siyempre na-compute ko na yung pinakamataas na value bago ko ipinipresent dito. Pero pagbigyan natin si Just Learn, kasi Just Learn nga eh. Siguro wala pa siyang natutunan. So ganito po. Ang sample po natin ngayon is yung mga naguhulog ng 2,340. So, ibig sabihin, according sa table of contributions ng SSS, is sa naguhulog ng 2,340, ibig sabihin, ang monthly salary credit nila is 19,500. So, according sa monthly contributions na ibinigay ng SSS, noong April 2019. So, effective siya noong April 2019. So, makikita po natin yung monthly salary credit, tapos yung kailangan nating ihulog. So, doon po kinukuha yung equations using the tatlong formula. So, yung formula 1, ito yung 300 plus 20% of the average monthly salary credit plus the 2% of the average monthly salary credit times the CYS or credited years of service minus 10. Yun naman na formula number 2 is 40% times the average monthly salary credit. Tapos yung formula number 3, actually walang computation dito. Self-explanation lang to. So 1,200 ang magiging pension nyo daw pag 10 years pataas, pero hindi naman sobra o bababa siya ng 20 years. So, 2,400 naman ang magiging pension mo kung 20 years pataas ka. So, yun ang tatlong formula na ginagamit ng SSS. Okay, makinig ka, Just Learn ha, kung paano, bakit kung napatunayan na kung 10 years ka lang naguhulog, mas effective ang formula number 2. Isalita-salita ka kasi eh, ugok ka din. Ano ba yan? Puro kayo away yan. Tumigil nga kayo. Oh. Hi bashers, mga bashers. So tinuturuan ko lang kukupo ko kayo dito sa ating pag-compute ng SSS. So sinasabi ko naman pag 10 years pataas, mas effective po yung formula number 1. Pero pag yung basta ang hulog nyo is 1,000 plus pataas, magandang gamitin yung formula 1 saka formula 2. Kasi ito nasa average lang po ito eh. Itong 1, 2, saka 2, 4 na pan. Yung mga nasa mabababang contributions. Itong mga ganito po. Pag ganito. So, itry po natin. So, i-delete po natin itong dalawang formula number 2 saka formula number 3. Kasi, itatry natin yung formula number 1. Okay. Dito sa sample natin, inuulit ko po, paano ko nakuha yung monthly salary credit niya is dito sa table na to. So, 19,500. Pag naghuhulog siya ng 2,340. So, let's say, ang example po natin is 10 years siyang maghuhulog. 10 years siya maghuhulog ng 2,340. So, ibig sabihin, pag 2,340 ang hulog po niya, ang average monthly salary credit niya or yung tinatawag na AMSC or monthly salary credit niya is 19,500. So, ulitin ko po, paano ko po nakuha yung 19,500? Dito po sa table. Pupunta po kayo doon sa SSS. Titignan nyo po kung ano yung hulog nyo. Makikita nyo naman yung hulog nyo at ano yung bracket ng salary nyo. So, dito po sa maximum,
20,000 and above, ang hulog po nila is 2,400. So makikita po natin. So doon po natin makikita sa SSS contributions yung updated po ha. So let's say itong si example natin is ngayong araw na to is magsisimula na siyang maghulog ng SSS. So 10 years siya maghuhulog ng 2,340. So ibig sabihin ang average monthly salary credit niya is nasa 19,500. So i-compute po natin using formula number 1. So let's simplify the equations. So 300 plus yung 20% ng average monthly salary credit, yung 19,500. So 20% times 19,500, ang lalabas po dyan is 3,900. Sabi dito plus. Ngayon, isi-simplify po natin ito. 2% of the average monthly salary credit. So, ibig sabihin, 2% ng 19,500. Paki-compute nyo po sa calculator. Ano po ang lalabas? 390 times. Sabi dito, times. So, dahil sa example po natin is 10 years, siya maghuhulog lang. So, credited years of service, ibig sabihin yung CYS. So, 10 minus 10. So, 390 times 0 is equals to 0. Ulitin ko pa, bakit 0? Kasi nga, 10 years lang siyang nag-decide na maghulog. So, 10 years minus 10 is equal to 0. So, pag ita-times natin, 390 times 0 is equals to 0. So, lalabas po ang magiging pension ni pensioner natin ay 4,200. Gamit ang formula number 1. Pero hindi pa po natatapos. Kasi nga, di ba pinakita ko kanina yung tatlong formula na ginagamit ng SSS. So, gamitin po naman natin yung formula number 2. So, take note po ha, kung alin ang lalabas doon na pinakamataas na value, yun ang masusunod at susundin ni SSS. So, gamitin po natin yung formula number 2. Ang formula number 2 naman is 40% times the average monthly salary credit is equals, yun ang sasagot. So, 40%, type nyo po dun sa cellphone nyo, kasi may 40% sign dyan, times yung average monthly salary credit niya is 19,500. So, 19,500 is equals to 7,800. So, nakikita po natin, gamit ang formula number 1 at formula number 2, mas lamang na po yung si formula number 2 kasi nga, makikita natin na mas mataas na ang computation dito ng pension niya. Gamit ang situation ni example natin na 10 years siya naghulog ng 2,300 at ang average monthly salary credit niya is 19,500. So, ibig sabihin, lumalabas na 7,800, mas mataas kaysa doon sa 4,200. Pero hindi pa po nagtatapos dyan kasi may formula number 3 pa po tayo. Formula number 3. So, sabi sa formula number 3, 1,200 daw ang magiging pension mo kung naghulog ka lang ng 10 years pataas pero hindi naman tataas ng 20 years. Tapos, 2,400 daw ang pension mo kung 10 years pataas ang paghuhulog mo ng SSS pension. So, lumalabas sa situation na example natin, 10 years lang siyang naghulog. So, ibig sabihin, applicable sa kanya yung 1,200 na pension. So, dito sa formula 3,
lumalabas na 1,200 lang ang pension niya. So dito sa computation natin at sample natin, I therefore conclude na ang magiging pension ng example natin is 7,800. Kasi nga, sa sample po natin is 10 years po siyang naghulog ng 2,340 at ang average monthly salary credit niya is 19,500. So maliwanag ba, just learn? So, dapat bago naman nilalabas yung videos ko at na-compute ko na yan. Ginagamitan ko pa ng Excel yan. Pero dahil gusto kong i-manual, ginagamitan ko pa ng manual. Brains. Okay? Kaya wag kang masyadong comment dyan ng magmumura ka pa dyan sa comment section. Okay? Kasi andito lang ako para tumulong sa mga gustong magpensyon at least mag-guide sila kung ano yung dapat nilang ihuhulog sa SSS. Kasi pinapakita lang dito na si SSS is gusto niyang maghulog tayo ng mataas. Kasi nga naman, biruin nyo sa 10 years lang na paghuhulog ng 2,340, may 7,800 ka ng for life na pension pagdating ng panahon. At ang maganda pa dyan, pagdating mo ng 60 years old, pwede mo pang ilamsam yan ng 18 months. So, 18 months times 7,800, yun ang makukubra mo sa SSS. Bawing-bawi mo na halos yung nahulog mo sa SSS. And after that, yung pang 19 months, monthly ka na magpensyon. So, ganun kahalaga. Kaya, dito pa nga lang, hindi pa maximum dito yung hulog niya. 2,340. Nag-sacrifice lang siya ng 10 years na paghuhulog ng ganyang kalaki na 2,340 is may 7,800 na siya. At take note, kung mag-increase pa ang gobyerno ngayon ng 1,000, ewan lang natin kung lalabas na within this month or next year or sa December daw, yung 1,000 na increase, i-plus mo pa yung 1,000 dito, malaki-laki din. Diba? 8,800 ang pension niya na. Yun lang po, sana naintindihan nyo. Para ito sa mga naguhulog ng 2,340 kung 10 years lang sila maghulog. Pero I advise, kung nakaya mo nang maghulog ng 2,340, maghulog ka na lang ng maximum na 2,400 sa ngayon. So yun lang po, at kung bago ka lang dito sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button at yung bell button para updated ka sa mga bago kong uploads at pakipindot po yung all. Para na-notify po kayo pag may mga bago akong uploads na i-upload. So maraming salamat and God bless mga kabayan. Babush!